Hello everyone, don't forget to like and subscribe to my channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Vlog po natin ngayon, Martin Romualdez, nagpakita na po sa ICI. Ito na. Ito po ang coaching parating ay ang kotse ni dating Speaker of the House, Martin Romualdez po. Ano? Siya po ay nagpunta na ng ICI upang magpaliwanag sapagkat siya po ay in-invite ng Integrated Commission for Infrastructure na create po ng ating Pangulong BBM na siyang mag-iimbestiga sa mga anomalya ng flood control at ghost project. Ito na. Siya po ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga media dahil nga sa ngayon lang daw po siya nagpakita, ano? Marami pong nagsasabi na siya ay hindi po siya dadalo dito sa ICI. Pero nakita nyo naman, nandito na po siya ngayon dahil nga in-invite siya. Iginalang niya ang invitation ng ICI. Kung mayroon man siyang kasalanan, bahala na ang ICI mag-imbestiga. Bahala na po na i-forward sa ombudsman and then ombudsman to Sandigan Bayan. Ganun lang po ang setup niyan. Kung talagang mayroon siyang pagkakasala, kailangan niya pong pagbayaran. Kailangan nilang ibalik ang mga perang kinurakot nila kung sila man ay may partisipasyon sa mga anomalya. Ano? Ito po. Nagpapasalamat ako sa ICI sa imbitasyon. Ano? Ngayong araw na to, I am Nagpapasalamat daw siya sa imbitasyon ng ICI na ngayong araw na lang na to. Ah, ready to give my personal knowledge on the budget bibig, process. yung personal knowledge niya raw ay papamahagi niya sa ICI. Ah. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Thank you very so much. Narinig niyo po yung panayam ng mga media sa kanya. Dinudumog po siya ng media ngayon. Ano? Ah, Martin Romualdez, dating speaker ng House, nagpakita na po sa Independent Commission for Infrastructure upang harapin ang mga aligasyon, no? Aligasyon ng corruption sa mga proyekto ng flood control. Siya ay nagpahayag ng kanyang kooperasyon sa komisyon at handang ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa proseso ng budget at sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highway. Ano po? Ah, ano, ayon sa mga ulat, si Romualdez ay tinawag na ng ICI upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga aligasyon ng budget, insertion at korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura. Siya ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa mga aligasyon at handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito po, due process po ito. Itong mga tinatawag po ng ICI upang ipahayag ang kanilang mga nalalaman, ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan po ay paraan ng due process ng ating batas. Ano po? Pagpapakita po ni Romualdez, nagpakita si Romualdez sa ICI upang harapin ang mga aligasyon ng korupsyon. Ano po? Nagpahayag na siya ng kanyang kooperasyon sa komisyon at handang ibahagi ang kanyang kaalaman sa aligasyon.
siya ay tinawag ng ICI upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga aligasyon ng budget, insertion at corruption. Ano po? Oh. Nagpahayag siya ng kanyang pagpapaliwanag at handang pagtanggol ang kanyang sarili. Ang resulta po nito siguro mga 2 to 3 days po ito bago hindi lang natin alam kung 2 to 3 days ano po. Ah, ito po. Tulak mo. Hindi na po sinagot nung ni Martin Romualdez yung pinakahuling tanong nung babae, no? Ito yata itong taga Bilyonaryo News. Ah, masyado pong pinagkakaguluhan itong si Martin Romualdez, no? Sana itong ICI ay makapagpakulong ng mga sangkot, yung totoong sangkot. Ano po? Yung totoong may kasalanan sa mga anomalya ng flood control project ano ng gobyerno dahil ito po ay napakalawak na po eh. Napakalawak na usapin, napakalawak na korupsyon. Kung hindi pa po sa ating Pangulong BBM, hindi po tayo mulat ngayon sa mga ganitong klase ng korupsyon sa bansa. Ano po? Walang ibang presidente ang nakagawa niyan kundi si BBM lang. Natuklasan niya na ang korupsyon sa DPWH ay talagang napakalawak, malalang malala. Kaya nga pong kaya nga po tinawag itong na trillion peso anomaly, no? Kasi trilyong peso na po ang involved sa korupsyon na ito. Napakarami po ang mga naghahati-hating opisyal, mapa senador, mapa congressman, ano? Bilyong-bilyon ang usapan. Kaya malala. Kaya maraming nagproprotesta. Maraming nagsasabi na ang korupsyon ay nagmula sa Malacanang. Pero hindi po ako naniniwala. Kasi kung nagmula sa Malacanang ang korupsyon, kay BBM sa panahon natin ngayon, panahon ni BBM, eh bakit pa siya gagawa ng nag-create ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, na siyang mag-iimbestiga? Ha? Kung siya pa rin, siya naman pala ang tatamaan. Di ba? Napaka maling logic yata yun, di ba? Mas maganda yung ginawa niya, ibinulgar niya sa tao upang may maipakulong dapat sana. Kapag yun nangyari, na may maipakulong hanggang sa matapos ang term niya, maayos ang paglabas niya sa politika. Ano? Pero, mayroon pa ring ayaw. Ito na po si Chavit Singson na nagsasabing mas worse daw si BBM sa kanyang tatay. Itong Chavit Singson na to, na puro naman na daldal ng daldal. Hindi lang napagbigyan yun kanyang hiniling kay BBM, no? Bumaliktad na. Ganun din po ang ginawa niya noon kay kung matatandaan nyo kay Erap. Hindi pinagbigyan ni Erap ang hiling ni Chavit Singson. Ano po? Kaya po siya bumaliktad. Pero kung tutuusin, silang dalawa ang mas malaki ang pagkakasala sa bayan. Oh? Yan po ang ugali ni Chavit. Hindi lang po siya ang nagsasabi na kailangan magbitiw si BBM, lalo ito pa rin ang yung mga nandyan pa rin itong mga Sara Duterte supporters na nagsasabi rin na bumaba na siya sa pwesto, pinababa nila ng sa pwesto si BBM upang sila ang mamuno. Ano?
Paano mo pamumunuan ang isang bansa kung mayroon kang bahid ng pagnanakaw? Eh hindi pa nga nare-resolve yung pagnanakaw sa kanya, yung paggastos niya ng confidential fund. Oh, marami po ang mga grupo na gustong magpabagsak kay BBM dahil lang dito sa pag-create niya ng ICI na yan. Kasi marami po talaga ang tatamaan dito. Malalakas na tao, malalaking tao. Hindi po natatakot si BBM na banggain itong napakalawak na sindikato ngayon sa ating gobyerno, no? Involved dito ang matataas na opisyal sa Senado at Kongreso. Kaya kailangan po nating suportahan ito upang maputol na itong kawalang hiyaan ng mga durobong mga senador at congressman na walang ginawa kundi magpasasa sa pera ng taong bayan. Ano po? Kailangan na pong maputol yan sa lalong madaling panahon. Dapat dito, magkaisa po tayo, suportahan natin ang tama, suportahan natin ang pinaglalaban ni BBM na dapat maputol na po ito hanggang matapos po ang term niya. May managot dito sa mga anomalyang ito. Okay? Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ano po? If you enjoyed my vlog, don't forget to like and subscribe for more content like this. Thank you very much. Marami pong salamat. Mabuhay po kayong lahat.